Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood ngayon. Magandang gabi dyan, Jeddah. And I praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng isang malamig at makulimlim na umaga dito sa Davao. I don't know if malamig na rin dyan sa Jeddah, but I'm sure that you're entering the winter season without the snow. Basta malamig. Okay na yan. So, ngayon po ay ating sisimulan ng ating panibagong serye ng ating preaching, ating ipapamahagi na salita ng Diyos sa loob ng buwan ng Oktobre. Ito po ay 4 na parte ng serye po about one another. Amen po. So, welcome po tayo and tayo'y manalangin bago po tayo magpatuloy. Aming Ama, salamat po sa napakagandang araw na ibinigay niyo sa amin. Punong-puno po ng pagpapasalamat aming mga puso. Kaya po ikaw ay aming sinasamba, aming itinataas ang iyong pangalan dahil wala pong kaparis, Lord, ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan sa aming buhay. Sa umagang pong ito ay amin pong binubuksan ang aming mga puso, ang aming pong pagkatao, Panginoon, aming buhay, natanggapin ang iyong salita, Lord, at kami naniniwala at nagtitiwala, Panginoon, na may kabutihang bitbit ang iyong salita at walang kaparis po ang binibigay na biyaya para sa amin. Sa umagang ito po ay bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat isa habang kami po ay nakikinig. Lord, use me and let your word be released today. You minister to your church. Lord, we love you in Jesus' name. Amen and amen. And I'm so excited to share to you. Tataka kayo bakit maaga tayo ngayon kasi po ay ang aking araw na ito ay punong-puno and dapat po unahin natin ang Panginoon, no? Bago po tayo magkikilos sa anumang bagay na dapat natin gagawin sa araw na ito. Kasama na po ang paglilinis ng ating sanktuaryo. Kasi po next week ay magbubukas na po ang panambahan ng CB Davao at ako po ay inaanyayahan ko kayong lahat na dito lalo na sa mga taga Davao na mag-join sa ating selebrasyon. Although hindi po ko sinasabi na wala na po yung coronavirus, we have to observe health practices, social distancing, and we will be preparing also for alcohol and sanitation. And siguro sa panahon ng ating pagsamba ay atin lang pong isuot ang ating mga face mask. And then, we still have the fellowship. I'm sure na meron tayong pagsasalo-saluhan na pagkain. And just a simple, get together for giving thanks sa ating Panginoon na hanggang ngayon ay binibigyan tayo ng kalakasan. Amen? At ating lalampasan ang storm. Kaya kanina, napansin niyo po, may una tayong awit na pinatutog dito, yung I praise you in the storm. So, sa gitna po ng bagyo, sa gitna ng pandemya, ay patuloy po tayong sambahin ng ating Panginoong Jesus. Okay po. Ang ating series po for the month of October ay One Another. Okay? And our key reference is found in Romans chapter 12, verse 5. And so tayo po, being many, marami tayo, are one body in Christ. So klaro po dito na sinabi na kahit marami tayo, at paiba-iba tayo, but tayo ay iisa sa katawan ni Kristo, and individually members of one another. So meaning to say, we are not just part of the body of Christ, we are also a member of each other. Nakuha niyo po? Kasi nga po, ang katawan ni Kristo ay ikaw at ako. So kung hindi po tayo konektado, baka manananggal po tayo. That's a Filipino folklore na aswang po na naghihiwalay yung katawan. So wala pong katawan na naghihiwalay except po kung na-chop-chop tayo. Okay po? So a living
And a dynamic organism is composed of many parts but they are one. And the New Testament ay gumamit po ng iba't iba pong instruction about itong salita na one another. And ito po ay patungkol sa pagpapahayag at pagpapaklaro po sa atin bilang simbahan kung ano po ang ating function and paano po ang mga mananampalataya ay mag-engage with one another. Paano po tayo makikisalamuha sa bawat isa. Ang series na ito po ay magdidil sa isang statement na tayong lahat ay members of one another. We are members of each other, no? We are connected to each other. So malalaman po natin ano po ang katangian ng pagiging membro ng bawat isa. Kasi po ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo at ako ay bahagi ng katawan ni Kristo. Meaning to say, we are connected as one. We are many, subalit tayo ay nakasama sa iisa. Amen po. So, meron po tayong isang kwento noong World War II. Ito po ay kwento ng mga German students na nag-volunteer to build daw yung isang English cathedral doon sa Germany, of course, na nasira po nung binomba ng mga Germans at ito ay maraming nawasak na mga istruktura. Kaya po, nag-volunteer po itong mga German students to rebuild the cathedral. As habang inaayos po nila, na concern sila sa isang statue ng isang imahe ni Jesucristo doon, na ang kanyang kamay ay naputol, no? Ang whose arms na naka-outstretched na ganon, subalit putol po ang kamay. At sa ibaba po ng inscription na yon, ang sabi po ng estatwang yon ay, "Come unto me." Lumapit po kayo. Kaya lang, naging concern itong mga estudyante at inayos nila, subalit nahirapan sila habang inaayos nila itong mga kamay na talagang nasira at hindi na pwedeng kumpunihin uli. So after much discussion, usap sila kung paano. They decided na gawin na lang na manatiling putol yung braso ng kamay, ng imahe. And they changed the inscription, "Christ has no hands but ours." Ibig sabihin, wala nga pong kamay ang Kristo na yaon, subalit tayo po ang kanyang kamay. Ano po ang mensaheng dinudulot nito sa atin? Okay? So, tayo po bilang simbahan, how about us? Ano po ang function natin sa kamay at paa ni Kristo? Tayo po bilang simbahan is a collection of people na nanggaling sa iba't iba pong pinanggalingan natin, no? Siguro naman halos lahat, 99%, 98%, pwera yung sa mga baby natin, no? Na pinanganak as CB babies. But tayo ay nagkita-kita na malalaki, so we came from different origins and backgrounds. But ang sigurado lang po ako na bagamat tayo ay malalaki na nagkita-kita, tayo po ay tinawag ng ating Panginoong Hesus upang gampanan ang isang napakahalagang purpose na inihanda para sa atin, why you are existing. Okay, what do you mean by purpose? Ang purpose po ay in English, it's a reason for creation. Ikaw ay ginawa dahil sa isang dahilan, no? Hindi ka lumabas sa mundong ito na walang dahilan. Amen? Ginawa ka ng Diyos dahil meron siyang dahilan para sa iyo. Siya ang lumikha sa iyo. Bagamat ginamit ang ating biological parents, pero ang Diyos po ang may likha sa atin. At habang ginagawa ka ng Panginoon, habang kinokonsepto ka, binivisualize ka ng Panginoon, alam niya kung para saan ka. Amen? Alam niya. Subalit maraming tao hindi nila alam bakit sila namumuhay, why they're existing, what is the reason, and what is their purpose in this life. Amen po? Kaya po, isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ay ginawa, gaya po ng itong Vicks Vapor, hindi pala ito Vicks, ibang brand, MedAid, no? Wala pong bayad ng MedAid sa akin. Okay?
Hindi ito ginawa para lang ilagay sa table. Ito po ay may laman na parang vaporub upang pag nagbabara yung ating mga hininga ay nabibigyan tayo ng na-alleviate yung problema natin sa paghinga. Okay? And somehow it has a soothing effect. Yun po yung purpose niya. So, hindi ito ginawa para lang itapon. Ginawa ito for a purpose. So, ang may likha nito, may plano na kung para saan ito. Ikaw, ginawa ka ng Diyos, may plano na siya kung para saan ka. And God has called you to do a certain task here on earth. And the problem is that many people don't know their purpose. Kaya nga sabi ni Dr. Miles Monroe, lagi ko ito kino-quote sa aking preaching, na the greatest tragedy in one's life is to be successful in the wrong assignment. So, importante po sa atin, malaman po natin, ano po yung assignment natin? Baka nag-successful ka dyan, mali pala, hindi pala yan. Kaya pagdating ng araw na we have that eternal perspective, na kung tayo ay makaharap na ang ating Panginoon, sasabihin niya sa atin, well done, thy good and faithful servant, enter into my realm. Paano kung successful ka? You thought that you're successful, but it is not the task that God gave you. So it's important for us to know ano po yung ating, ano po ang dahilan kung bakit tayo ay nandito sa mundo upang maging bahagi ng kanyang simbahan. Amen? You are part of the body of Christ and you have a calling to do a task. Over and over again, ang New Testament writers, yung mga nagsulat po ng bagong tipan, ay nagsasabi na i-exhort nila ang mga mananampalataya sa mga ibang mga specific na gawain at ang ating pakikitungo para matulungan po ang ating simbahan lokal na mag-function effectively. So, ikaw ngayon na nakikinig sa salita ng Diyos ay naririnig mo ito upang malaman mo na ikaw ay may malaking bahagi sa simbahan ng Diyos. I'm not talking about the religion because religion is not important to us. What we are talking about is the body of Christ, the church, which is you. And the body of Christ ay hindi lang tayo yun. Subalit, na-assign tayo dito. Dito po tayo. Itong kalingkingan ng kaliwa ay hindi pwedeng malipat sa kanan. Amen? So, mali po yun. Hindi naman po pwede na ang ating kaliwang tenga ay malipat sa kanang tenga. Paano kaya yun? Babaliktarin mo? So, God has planted you specifically for a purpose here in order for the church, which is the body of Christ, to function effectively, and you will also grow spiritually. As the church grows, you are also growing because we are grow organically. Amen? And that day we would still be healthy and be able to carry the church biblically mandated task. Meron pong mandato ang ating simbahan. At hindi lang po ang mga pastor ang gumagawa nito. Tayo po, ikaw at ako ay may malaking bahagi. Kaya po ang tema ng ating preaching na ito is one another. Amen po? Okay. So, kaya tinanong kanina, how about you? What is your purpose? What is your calling? No? Even Sam, my baby, has a purpose in this church. Amen? That she did not just came as our daughter of Ellen and me, but everyone, a small child as she is, has already a purpose and she's listening here right now. Okay? So one another. Ano po ibig sabihin ng one another? Ang Greek translation po, kasi ang bagong tipan ay sinulat po sa Griego, hindi sa Hebreo. Ang lumang tipan po ay sinulat sa Hebrews, but ang New Testament were written in Greek. Okay? And the Greek translation for one another is allelon. Okay? Allelon. This single Greek word, iisa lang po siya na word, which translates into two words. Kapag i-translate po natin sa English, nagiging dalawang salita siya. One another. Amen? And ginamit po itong salitang ito
sa New Testament 58 times po. So mahalaga pala ito. Kapag laging nababanggit ng iba't ibang author, meaning the Holy Spirit is emphasizing for us to understand that there is a great impact na we need to understand about this word, one another. Even Apostle Paul, ginagamit ito most often sa kanyang mga preaching. No? He used it 40 times. Among the 58 times that he preached, 40 times that he mentioned the word one another. And you can see that in the New Testament. And actually, itong reference na ginagamit natin na yon make up 23 separate one another statements or command, no? And then sa mga darating po na mga linggo ay atin pong makikita na we need to see ang significant action ng attitude natin bilang mananampalataya sa patungo sa bawat isa. And I welcome you all dito sa ating community, and ito po ay napakahalaga kasi po maintindihan natin bakit naging kabahagi ka ng ministeryong ito. Hindi aksidente po na like for example si Maris na nandito na ngayon sa Pilipinas, nandito sa Davao, ay hindi aksidente na na-meet natin siya sa Jeddah, Saudi Arabia. So it's not an accident why we became connected with each other. Why Pastor Wilbert, Pastor Myra, were still in Batangas right now, but they are still connected with us. Why Pastor Brian, who went home already with his wife, na nasa Marbel sila ngayon, subalit patuloy pong nagiging konektado with one another. Tayo na magkonekta sa kanila. So over the next weeks, darating na siguro mga 3 pang linggo, pag-uusapan natin itong salitang one another. Kasi po, dito malalaman natin ano pala ang kahulugan nito, ano ang kailangan natin gawin bilang mananampalataya, ano ang gagawin natin patungo sa ating mga kapatiran na nasa ministeryong ito. So, andito po tayo to help one another, to help build the local body of Christ, in particular, at also ano po ang magiging role natin bilang isang kabahagi ng mas malaking katawan ni Kristo. For example po, kung tayo ay nandito sa kamay, ay ano po ang gamit nito sa katawan, sa buong katawan, okay? Yan po ang direksyon po ng ating pag-uusapan at pagnilay-nilayan sa seryeng ito. Ang Biblia po, the Bible says we are members of one another. Amen? Just as we are members of the body of Christ, we are also members of one another. Ito po yung foundation na message ng ating serye, no? Ang ating statement is found in Romans chapter 12 verse 5 na sinasabi ni Apostoles Pablo na tayo po, hindi sila, tayo po, being many, marami po tayo, we are one in body in Christ, no? And everyone members of one another. So, tayo po ay marami, subalit iisa po tayo sa katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay membro ng bawat isa. We are connected with each other. So in Romans chapter 1 and 2 Corinthians and Ephesians and Colossians, si Apostoles Pablo po ay gumamit ng salitang ito 30 times to illustrate the function of the church, no? Ano ang function natin na kabahagi ng simbahang ito? Kung tingnan po natin sa New King James Version, akin pong babasahin 1 Corinthians chapter 12 verse 14 to 27. If you have your Bible, open your Bible with me. And in verse 14 we start up to verse 27. Okay? For in fact, the body is not one member but many. If the foot should say, because I am not a hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear should say, because I am not an eye, I am not of the body. Kasi kung hindi ako mata, hindi na ako part ng body, no? Mali po 'yon.
Is it therefore not of the body? If the whole body we are an eye. Ang problema, kung ang buong katawan naman ay puro mata, how do you picture it? Parang nasa Monster Incorporated. There is a character there na puro mata, no? So, hindi po ganun. Or makakarinig pa kaya tayo kung puro mata tayo? Siguro puro dilat ang mata natin pero wala tayong naririnig. We might be opening our eyes so wide but we cannot hear. Okay? If the whole we're hearing, kung puro naman parinig, ay wala, we cannot see. We cannot move. No, puro tenga na lang tayo. Hindi po pwede yun. Or kung puro na lang ba tayo, paano tayo makakaamoy? Lalo na ngayon, meron akong nakasalang doon na mga items for, So, if kung puro naman daw tayo tenga, paano tayo makakaamoy, no? So, let's continue in verse 20. But now, indeed, there are many members, yet one body, and the eye cannot say to the hand, I have no need of you. Hindi pwede magsabi ang mata sa kamay, hindi kita kailangan. Naku, kahirap kaya nang walang kamay. Nor again, the head to the feet. Pag sinabi ng ulo, hindi kita kailangan paa. Okay? I don't need you. So, paano na lang yun? No? No much rather those members of the body which seems to be weaker are necessary. Problema po kasi, there are so many things even in the church that are discriminating. We need to avoid that na merong mas stronger, merong weaker, no? Ito ang tinuturo po sa atin dito na lahat tayo ay pantay-pantay in terms of function. Although I am the pastor here, pantay-pantay po tayo sa harap ng Diyos. May iba-iba lang po tayo ng function. Amen? We focus on the function and not on the position. Okay? And those members of the body which need, which we think to be less honorable, on this we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater modesty. But our presentable parts, yung mga nakikita, parts have no members, should have the same care for one another. If one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it. Now you are the body of Christ and members individually. You are the body of Christ and we are members individually. Okay? Declare to yourself, I am part of the body of Christ. And I am a member of the body of Christ. And I am a member to one another, to each other. Amen? Okay. Ano po ang mga tinuro ni Apostoles Pablo? So sa umagang ito, iisa-isahin po natin dito sa 1 Corinthians chapter 12, no? Na binanggit po natin na reference. Una pong sinabi ni Apostle Pablo na he teaches us that the body is made up of many different members. Ang katawan ni Kristo ay composed of maraming bahagi. Okay? In 1 Corinthians chapter 12 verse 14, sinabi dito, for the body is not one member but many. Ang katawan ay iisa lang siya in unity pero marami pong parts. There are many of us but we are all different, no? Merong maputi, may maitim. Okay? May gwapo, may gwapo. Okay? Lahat po ng CB gwapo. Lahat po ng CB na ladies natin ay mga magaganda dahil tayo ay creation ng Panginoon, no? May tall, may short, may taba, may payat, may attractive, merong attractive din. Some are academically smart, some are hands-on smart. Okay? And meron tayong iba't ibang personalities. Merong hard charging, merong aggressive, merong very engaging, meron namang medyo laid back, medyo mahiyain, may outgoing, merong mahiyain, tahimik lang siya, no? So marami tayong dyan, ganyan. And lahat tayo ay nanggaling sa iba't ibang background. May Ilonggo, may Bisaya, may Waray, may Tagalog, may Nepali, may iba't iba. We are of different, belong to the different social strata. Okay?
And some of us ay marunong kumanta. Yung some of us gustong kumanta. Minsan yung iba, yung kanta ayaw naman. So, some can play instruments while others would like to play the instruments but the instruments doesn't likes to play. Like sa akin, gusto kong matuto mag-gitara pero yung gitara walang hilig sa akin. Okay? So, others can teach, some can organize socials, others can fix things at the church, and on and on. Pero, ang kagandahan lang po dito sa atin ay natuturuan din tayo ma-develop yung mga weak spots natin. Hindi ibig sabihin na magiging major dominant giftings natin yan, pero at least natututo tayo. Everything can be learned. Amen. But there are people who are gifted, will really excel. Like for example, sa singing, pwede tayo matutong kumanta. Pero meron talagang magagaling at gifted kumanta. Merong marunong talagang mag-drawing. Meron talagang gifted mag-drawing. Okay? Sa leadership din, leadership can be learned and can be trained. No, you can develop leadership skills, but there are also exceptional leaders. No? Like for example, those that became president. Hindi naman tayo lahat nagiging presidente, amen. But we can lead somehow. Okay, so it's not an excuse. Okay, na dahil hindi ayaw na rin natin matuto. So kinds of people into His kingdom and calls all kinds of people the local church. Kaya kung tingnan mo yung mga kapatid natin sa simbahan, iba-iba ang itsura natin. Kaya lang isa standard, puro tayo gwapo at magaganda. Amen po. So, ang each of one of us has a unique contribution in the church. And parang niluluto lang na pagkain na hindi pwede na isang rekado lang nandyan. Pangit naman. No? Even the spices has to be blended. Like for example, what I learned with paprika, ang paprika po kapag inilagay mo lang sa isang tabi, wala siyang kalatoy-latoy, walang ka-impact-impact. Paprika will only, react whenever may meat na nakasalubong ito. Nagkakaroon siya ng chemical reaction in order to produce a specific kind of, taste. Yan po yung purpose ng paprika. Okay? So, ang pangalawa pong itinuro ni Apostoles Pablo, kasi kanina, sinabi na we are composed of different parts of the body. Na pangalawa po na sinabi ni Apostoles Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 is that each member of the body is vitally important for the proper functioning of the whole body. Ikaw po, kahit hindi ka masyado visible, like for example si Pastor Cesar, no, hindi kita lagi na nagpi-preach. Pero napakahalaga po ang kanyang ginagampanan. Amen. Napaka-importante po ang kanyang ginagampanan. Without Pastor Cesar, I cannot also find myself effectively preach. So it's a collaboration of one another, no? Like Pastor Ren has a specific purpose, why, and he has a specific function. Pastor Jay also, and Ellen, and so on and so forth. Wilbert, Myra, Brian, no? Pastor Andy, kayo na nanonood ngayon, napakahalaga po ang bahagi nyo sa simbahang ito. At kapag napapansin nyo at napapanghinaan po kayo ng loob, ako mismo tumatayo talaga at kung maaari kayo ay mapuntahan dahil gusto ko maipadama sa inyo na malaki po ang bahagi nyo sa ministeryong ito. At yan po sinasabi din ng Biblia para sa inyo. And I would like you to be affirm that God is so delighted every time na nagpa-function po tayo upang mag-grow naman po ang ating ministeryo. Kung buksan po natin ang 1 Corinthians chapter 12 verse 15 to 21, tingnan po natin one by one. Sa verse 15 and 16, if the foot shall say, because I am not the hand, I am not the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not the body, is it therefore not of the body? You see, the foot and the ear are not as visible as the hand or the eyes. But Paul reminds us that
the foot and the hand are no less than a hand or an eye. In verse 17, if the whole body were an eye, where were the hearing? Okay? Kung mata lang tayo, paano tayo makakarinig? If the whole hearing, where would be the smelling? So, paano tayo makakaamoy? Kaya po, each part of the body may be different in role and in function, but hindi ibig sabihin na iba ang function mo, hindi ka na importante. Mas lesser ang importance mo. Hindi po. Lahat tayo dito, mahalaga po. Mahalaga ang bahagi mo, even po sa pag-support po ng ministeryong ito, na nakapagpatuloy po ang ating gawain by your tithes and offering, has a great impact as well. Kaya po, we are so asking everyone na maging kabahagi po tayo ng ministeryong ito kung nakikita po natin na gusto natin na magpatuloy ang ministeryong ito. Alam nyo, every time po na humuhugot po tayo ng ating mga salapi, hindi po ito para nagpapayaman po ang ating ministeryo. Ito po ay nakakatulong sa ating operation upang mapatuloy na mapalaganap. Like for example, as simple as this, itong Zoom po natin na ginagamit ngayon, where ako po ay nakakapag-preach effectively at mas naging maayos po ang pagpapadala natin sa salita ng Diyos sa ating mga kapatid dyan sa Jeddah. Dahil po sa Zoom na yan, hindi po magagawa ni Pastor Cesar na nagbabayad po kasi tayo sa Zoom, no? At ito po ang ating panambahan dito sa Davao ay kung saan ay ako ay nandito rin na we have the internet and connections and facilities are everywhere. We cannot have this all without us supporting each other. Amen? So, lahat po tayo ay may mahalaga, even yung mga special giftings natin. Kaya, if you have a gift in singing or an instrument, you tell Pastora Shane, if you see her, malaki rin ang kabahagi niya. Hindi ko siya nabanggit kanina. Pasensya na po sa mga hindi ko nababanggit, pero alam niyo po na ang Diyos ay alam na alam nila, alam ng Panginoon ano ang na ibibigay niyong bahagi sa ministeryong ito. And ako po bilang pastor ay taus-puso pong nagpapasalamat sa patuloy niyo po na paging matapat sa ating pagbibigay po ng ating mga ikapo po sa ating panambahan na dahil po dyan ay patuloy po tayong nakakapag preach effectively. Alam niyo po, we all need one another. Somehow or the other, your leaders, malaki pong kailangan natin. In as much as I need my pastor, no? I think that it is also symbiotic. Okay? The same thing as alam ko na kailangan nyo rin ang salita ng Diyos at kailangan nyo ang kalinga ng mga pastor. Ay kami din po ay nagsasabi sa inyo that we also need you. We need you to support us and this ministry in even your talents, your time, and your treasure. Hindi po pwede na ako bilang preacher magsasabi sa multimedia volunteer na hindi namin kayo kailangan, or yung pag na-open na po totally ang lockdown or quarantine, yung mga bata ay magbalikan na dito sa atin sa church. Gusto na nilang bumalik, kaya lang bawal pa talaga. Pasilip-silip lang sila dito, kawawa din. And meron po tayong kids church, yan, teacher. Yan po ay si Ate May, no? We missed her na nagtuturo sa mga bata, and malaki po ang bahagi niya. Ang mga worship leaders natin ay nung nag-worship lead pa si Moriel dito, siguro by next week, Lennon and Moriel, you will see again, ang laki po ng kanilang bahagi, kahit sa Jeddah po, kapag tumatayo po kayo. At yung mga nagluluto, like si Maya, si Pastora Joanna, sa mga celebrations natin, o sa Lili, kung sino man mga nag-aanda dyan, ay we really need you. Amen? So, wala pwedeng magsabi sa atin na hindi ka namin kailangan. Everybody are needed here. Kasi po, we are po all part of the body
at ang ating mga talento at ang mga gift na bigay ng Lord sa atin at ating mga contributions ay necessary para ma-accomplish po ang larger task. Papakita ko po sa inyo ang vision po ng simbahang ito, ng ministry ito, na habang nagpapatuloy po ang equipping at ito pong nasa School of Ministry ngayon, na pagdating ng araw ay sila ay uuwi na ng Pilipinas. Mag-o-open po tayo ng ating mga, magpa-plant po tayo, mga daughter churches. Kaya po, tinitrain sila. At dahil po sa pag-support nyo sa ministry ito, ay nakakapagpatuloy po ako magturo at sila po ay nakakapagpatuloy na mag-aral. Although meron sila po ay nag-i-invest din sa kanilang schooling. But to sum it all, it is to accomplish a larger task. Pinapanalangin natin na hindi naman po sa pagpapalaganap ng reliyon. Magpapalaganap po tayo ng gawain ng Panginoon to advance His kingdom hanggang to the ends of the earth. Gusto niyo po ba na makakita ng mga kapatiran natin, na kapamilya natin sa community ito, sa Nepal, kung saang mang sulok ng mundo, ikaw na hindi nakikita, subalit matapat ka na nagsusupport sa ministeryong ito, ay malaki ang bahagi mo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At alam ng Diyos yan, kaya po ang Diyos ay nagagalak. So, if you sense po na you are part of this church, and this is your home church, do not forget po na sinabi sa Bible that where your treasure is, there your heart will be also. Amen po. Nasaan po yung puso natin, makikita po siya kung nasaan din po yung ating pumupunta yung ating mga treasure. So number 3 po, si Apostolos Pablo ay nagturo. He teaches in 1 Corinthians chapter 12 that no member of the body should feel or he or she is more or less important than another member of the body. So, ano ang sinasabi ni Paul dito? When we see the analogy na merong mga expressive parts, no? Kaya basahin po natin 22 to 24. Nay, much more those members of the body, which seems to be more feeble, are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor. And our uncomely parts have more abundant comeliness, for our comely parts have no need. But God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lack. Hindi po ibig sabihin na hindi ka nakikita, less honorable na po yung part mo. Hindi po. The mouth, the eyes, the hands, the feet, ito yung mga outwardly, yung mga nagpipreach, yung mga kumakanta, yung mga tumutugtog, sila yung lagi nyo nakikita sa video. Hindi po ibig sabihin na yun na po ang, yun lang po ang important task natin. Yung iba naman po ay nag-handle ng mga cell church, yung mga cell groups. Amen po. So, we have different roles to make. Pero yung ano po yung mga hindi nakikita dito. Like for example, sa katawan ng tao, there are hidden parts. The bones. Ay, hindi naman pwedeng magpakita yan kasi pag nakita yan, baka himatayin tayo, di ba? Lumabas yung buto. Hindi yun. Yung ligaments, no? Muscles, yung glands natin, yung internal organs, and so on. So may mga operations tayo sa church na hindi po masyadong visible sa iba. Lalo na ikaw na you are faithfully giving, is also a very important role that you are doing in this church, no? And yung mga nakikita natin are expressive gifts. But kung tingnan mo yung mga kids church volunteers natin, yung transport ministry, yung na-assign na cook, yung nagahugas ng plato, yung nagalinis ng sanctuary, at yung mga naghahakot ng mga gamit kung merong mga events, no? These are the behind the scenes workers na makikita natin later on. And hindi sinabi na hindi sila importante. They are as important as those that are visible with expressive gifts. Okay? For example, yung bone marrow natin. Okay? Yung bone marrow natin, hindi po yan nakikita ng ating naked eye unless magtabas tayo ng buto, no? Yung kita mo yung sa bulalo, no? Pero yung sa katawan ng tao,
Hindi mo na naisin na makita mo yung bone marrow. In a fraction of second, alam mo ba kung ano ang trabaho ng bone marrow? In your bones, it produces 100,000 red blood cells. Kaya pag hindi nag-function ang bone marrow, may problema tayo. Okay? Nagkakaroon tayo ng anemia. Kaya yung iba, nabibigyan sila ng bone marrow transplant ba yan? Okay? So, hindi natin siya nakikita, but you could not live without it and its vital function. Ano pa yung mga other parts na very important yung function nila pero hindi nakikita? An average adult, merong sample dito, what our body parts can accomplish in 24 hours. Yung mga hindi natin nakikita na parte ng ating katawan, ano po yung nagagawa niya sa loob ng 24 oras. Ang ating heart daw po ay nagpa-pump in 24 hours. Nag-heart, yung heartbeat niya is beating 103,689 times. You see? Nagkulang lang yan ng kalahati, delikado ka na. I don't know if you will still survive. Your blood travels, ang tindi nito, tingnan nyo, in 24 hours, ang blood flow natin sa ating katawan ay nagta-travel ng 270,369,792 kilometers in 24 hours. Grabing biyahe, ano? So, if hindi yan dumaloy, napapansin mo, mamamanhid yung katawan mo. If there is a problem in your circulation, you will find that napapansin mo parang, parang namamanhid. Ang tawag po yan ay peripheral neuropathy. Okay? So, you need to. Your lungs ay nagbe-breathe 23,040 times in 24 hours. Okay? So, an averaging of more or less mga 900 times in 1 hour. You see how important it is? Now, kapag itong ating lungs ay hindi na nag-breathe, bababa yung oxygenation level natin. Kaya yan yung tinitira ng COVID. Amen? Yung lungs natin hindi mag-function properly. Kailangan niya mag-breathe 23 times, 23,040 times in 1 day. Yung muscles natin will move 750 muscles a day. Yung nails natin will grow 0.000046 inch in 24 hours. Kaya pansin mo, in 1 week, mahaba na ulit, no? Your hair grows in 0.1714 inch in 24 hours. Kaya yung barbero ko, sabi pa niya, Pastor, ang bilis naman ng tumubo ng buhok mo. Tiningnan, nasilip kita last week. 1 week lang, tubo na uli, no? So, ang ating brain daw ay nag-e-exercise 7 million brain cells in 24 hours. Nag-e-exercise siya. Pero, just try to imagine kung ang brain cells natin hindi nag-function. Okay? Ang hirap niya. So, praise God for the hidden parts of the body na who is vitally functioning, no? The behind the scenes people, the quiet, the unassuming workers, the ones willing to do the dirty work, the ones who work for God alone, who only appreciate a thank you now and then. Kaya po, if you have the capacity to na binigyan ka ng pagpapala ng Panginoon with time, with talents and treasure, why don't you function effectively in the body of Christ? Kasi yan yung call ng Lord sa iyo. Hindi po yon sinabi ni Pastor, yan po ang tawag ng Diyos sa iyo. In number 4, si Apostolos Pablo ay nagturo in 1 Corinthians chapter 12 is this: the body should be united. Ang katawan po ay dapat nagkakaisa, hindi po nagkakawatak-watak. Hindi po tayo Voltes 5 na pwedeng maghiwalay and then sabihin lang, bolt in. Hindi po ganon. Nako, subukan mo maghiwalay. Iwan ko kung may kabit mo pa uli yan. No? 1 Corinthians chapter 12, verse 25 to 27.
that there should be no schism or division in the body, but the members should have the same care for one another. This is your church. We need to take care of our church. We need to take care of one another. Amen. We need to express our care by means of our talents, our treasure, and our time. Amen po. One member suffers, all members suffer with it. One member honors, all the members rejoices. Now, dahil iisa po ang ating iisa po tayo na kabahagi ng katawan ng iisang katawan. At yan ang katawan ni Kristo. Ako po ay, nung nagluto nung isang araw ay, tingnan niyo po, napaso siya. No? Nung napaso siya, tumalon talaga ako sa sakit. Buong katawan ko tumalon. Hindi ibig sabihin na napaso siya. Wala lang, wala kang naramdaman. Everybody in your system will register that there is pain. So, ang sakit po ng kalingkingan ay sakit po ng buong katawan. The joy of one is the joy that everybody will rejoices. Hindi po tayo sa mundo na kapag nakakaangat yung isa, nalulungkot tayo, hindi po natutuwa po tayo. In 1 Corinthians chapter 12 verse 26, and if one member suffers, all the members suffer with it. Okay? If one member is honored, all the members rejoice with it. Pag nagmamartilyo ka, napalo mo yung thumb mo, do you think, uy, natamaan ka pala? Hindi eh. Lahat tayo nasasaktan. Amen? So, anong gagawin ng isang kamay? Pipigilan niya. In order to suppress the pain. No? And alleviate the pain. The heart pumps faster and the blood rushes to the side to nourish it. Suporta talaga. Okay? The feet jumps up and down in sympathy. And the mouth yells and expressing the thumb's pain. So everybody is sympathizing. Everybody is supporting. Amen? And that is exactly what will happen to us in our church body. And this is a challenge to us because though we are geographically apart, like for example, sila Romnick ay nasa Kidapawan, na Brian nasa Marbel, sina Wilbert Myra ay nasa Batangas, Ren ay nasa Tarlac, and sina Van ay nasa Bataan ba yan, no? And Sam or si Raj, I don't know kung saan ka na ba ngayon, Raj? New Zealand ba? Or Denmark ba? Or Sweden ba? You know, the geographical location right now, or si Noela ay nasa Kabantian, Pastor Jay ay nasa Catalunan Grande, Ellen is in Saudi Arabia, Riyadh, and everyone, si Portia is nasa Riyadh, no? And Nancy is in Qatar, no? So for us now, geographically, it is irrelevant na po yung distance natin. What matters is that we need to have this revelation that we are a member to each other. We are member of one another. I don't know the location ng bawat isa, pero sigurado po ako, wala po tayo sa isang sanctuary ngayon. Although nandyan kayo online, nanonood, ibig sabihin po, kayo ay kabahagi. Amen? And God called you in this church to be connected with each other. So, you better message your pastor today and tell them, Pastor, I am connected to you. Amen? I want to journey with you. And your mentors as well. Okay? We focus on the function. Okay? Ano ang function natin? We need to function in as far as being a member of this body of Christ. Amen po? So, kaya kung minsan, alam nyo, pag may nasasaktan, hindi man niya gustong nasaktan siya. Baka kailangan niya, like si Kuya Gary, pasensya na po Kuya Gary, hindi ko kayo na tawagan agad, alam niyo sa gabi. Pero later on, if I have time, I will really call you. Madaling araw pa po ako gising and I cannot sleep the whole day. Kaya pagka, minsan lalo na sa SOM, umiikot yung paningin ko, but I really have to. Because I love to teach, I love to equip people. You know? And
Lalo na nung tumawag ka, Kuya Gary, na may meeting ako. After that, talagang natulog na ako agad. Hindi na kita natawagan. But I will continue to pray for you. And I declare healing sa mata mo kung bakit namamaga po yan. And by the way, Danny, again, happy birthday. I love you, Dan. Kita tayo this week. So, sabi pa ni Blaise Pascal, kind words do not cost much. Okay? Yet they accomplish much. Kapag nagsalita tayo ng bang kindness, gentle, hindi ito masyadong malaking kawalan sa atin. Pero malaki po ang impact nito sa tao. Amen po. So kung may nakikita tayo nasasaktan or nahihirapan, just be kind and be gentle to them. And this is a universal principle. Kind words do not cost much, yet they accomplish much. We are members to one another. Nasasaktan siya, nasasaktan ka rin. Amen. And we are a thermostat to a situation. When the temperature goes up, we stop at it to make it cool. Okay? And yan po yung role natin. Pagpapatuloy po natin ang mas malalim pa na aspeto ng ating function and ang purpose and kadahilanan kung bakit tinawag tayo ng Panginoon to be with one another. Tayo po'y manalangin. I want to pray for you. Father God, salamat po sa araw na ito na pinaalala niyo po sa amin na ang bawat isa ay kabahagi po ng ministeryong ito at ang bawat isa dahil kabahagi kami sa iyong katawan, kabahagi din po ang ministeryong ito sa mas malaking parte ng iyong katawan, Panginoon. Kaya po nag-i-involve po kami sa body ministry na nire-representa po ng aming the house of cross borders. We are part of the body of Christ. At dahil po kami ay kabahagi ng iyong katawan, kabahagi rin po kami ng bawat isa. We are the church and we are members of one another. And so, Father, I pray, Lord God, that you will usher everyone to discover their purpose. And Lord, allow them, Lord God, to identify the things that they can be able, Lord God, to take part in the advancement of your kingdom and to make this local church grow. Because this is our church, this is where you planted us. Lord, make us, Lord God, an effective part in this church upang lumago po ang iyong gawain, hindi po ang reliyon, ang iyong gawain upang mabigyan ka ng kapurihan ng mas maraming tao at maraming makakakilala sa iyo. Panginoon, amin pong ino-offer sa iyo ang aming talents, Panginoon, ang kahusayan na ibinigay niyo sa amin, ang mga oras po na pwede naming ibahagi, Lord God, sa pagpapalaganap ng iyong salita at sa pag-abot sa mga taong nasa kadiliman at sa mga tao po na pinagkatiwala niyo po sa amin. Panginoon, ang pangatlo po ay ang aming salaping bahagi po. Salamat po sa mga negosyo. Thank you for the businesses and the salaries, Lord, that you provided to its family. And at the same time, Lord God, we can be able to give as much as, Lord God, for the advancement of the kingdom. You bless your people. I bless, Lord God, the works of their hands. I bless, Lord God, the professions, those in the medical field, Lord. You protect them and cover them. And no amount of COVID, Lord God, can affect them. Even Irish, Lord, we're praying that she will be healed, Lord God. She will recover. And Lord God, the more, Lord, she will glorify you because you are the one who is the Jehovah Rapha. You're the one that God heals. I also pray, Lord God, for Kuya Gary. I release, Lord, healing for him. I release, Lord God, fast recovery. Ano man ang cause ng inflammation na yan, I rebuke it in Jesus' name. And I also lift up, Lord God, our birthday boy, Lord, today, Danny. Thank you, Lord, for his life. Patuloy po, Lord, na magningas ang iyong apoy sa kanyang puso. Pang sa gayon ay magpatuloy siya, Lord God, sa paglingkod sa iyo, hindi dahil obligasyon, hindi ito tinitingnan na bigatin o kasama, Lord God, sa schedule
ng kanyang gawain, Panginoon. It is not part of our routine, but it is our part, Lord God, to give back to you our gratefulness. Lord, Adani will grow mightily, and I declare, Lord, prosperity, financial breakthrough, even, Lord God, sa kanilang business. Pagpalain niyo sila, Wella, si Dani, si Darren, at si Ate Mirna, Panginoon. At sa lahat po, Lord God, ng kabahagi ng ministry nito, from the pastoral team down to the cell church leaders and all the members, Lord. We are all members and connected with each other. We are equal, Lord God, in your sight. And there is no much more important, O God, than we are all important unto your sight. Ano man ang function namin. Provided we function, provided, Lord God, we set aside, Lord, our talents, our time, and our treasure to give you the glory and the honor. We see, Lord God, our lives, Lord, and starting today, Father, we will be a committed and faithful, Lord God, partakers of your work in this local church to, Lord God, to make us grow together as a body of Christ and as your people. Father God, I bless them, Lord Jesus, and bless every family that is represented. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you all, and love you. I miss you, and let us journey together to the ends of the earth. Hallelujah.